Noong unang panahon sa malayong pulo ng Panay, naninirahan ng isang lalaking walang kapantay. Mahusay makipaglaban, isang matapang na mandirigma, isang dakilang datong na iginagalang ng lahat. Naglayag siya sa malawak at mailap na dagat upang maghanap ng isang dalagang kapantay ng kanyang pagkahari. Natagpuan ni Taghuy at Duwindi si Humadabnon na nagpapahinga sa kanyang duyan. Ginising ng mga ito si Humadabnon upang pag-usapan ang patungkol sa paghahanap ng mapapangasawa ng dato na nasa wastong edad na. Ipinakita ni Taghuy at Duwindi ang isang pangitain ng isang dalagang makakapantay sa katayuan ni Humadabnon. Isang dalagang nagngangalang Nagmalitong Yawa. Matapos marinig ang pangitain mula kay Taghuy, nagtanong si Humadabnon tungkol sa mga magulang ni Nagmalitong Yawa. Matapos nito, pinuntahan ng dato ang kanyang pamilya para humingi ng tulong at pahintulot na maglakbay papunta sa kanyang itinakdang dalaga. Sa pagpasok sa tirahan at pagkakita sa kanyang mga kapamilya, humingi si Humadabnon ng pahintulot at pagsang-ayon tungkol sa paglikha ng isang kasama na makatutuwang niya sa kanyang paglalakbay. Nang sumang-ayon sina Burulakaw at Gimbitinan, pinangunahan ni Uwa Labing-Anyag ang ritual upang likhain ang kapatid ni Humadabnon. Sa saliw ng kanyang mga awit, isinigaw ni Labing-Anyag ang ritual. Hindi nagtagal, natapos ang seremonya at isinilang si Dumalapdap. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang lalanhan at inilagay ang mga agimat sa ulo ng nalikha at ito'y nabigyan ng buhay. Sinimulang sanayin at turuan ni Humadabnon si Dumalapdap bilang paghahanda sa kanilang paglalakbay. Ngunit dahil mahina pa ang kanyang kapatid, hiniling niya kay Labing-Anyag na muli itong buhayin sa tuwing siya ay masasawi. Hinawakan ni Buyong Humadabnon ng kanyang nakababatang kapatid at binigyan siya ng sibat at kalasag upang protektahan ang sarili. Tumindig at humanda siyang makipaglaban at hinamon si Dumalapdap na tila ba nasa gitna ng madugong digmaan. Matapos ang 7 ulit na pakikipaglaban ni Humadabnon kay Dumalapdap, siya ay naging isang malakas at bihasang mandirigma. Kinabukasan, naghanda ng pista sina Burulakaw at Ginbitinan para sa pag-alis ng kanilang mga anak. Binalaan nila ang mga dato tungkol sa mga panganib na kanilang makakaharap sa kanilang paglalakbay, lalo na ang mga mapang-akit na mga dalaga sa Tarangban. Hindi pinansin ni Humadabnon ang kanilang mga babala at nagpaalam na upang siya at ang kanyang mga tauhan ay makapaglayag sa dagat. Sinabihan ni Humadabnon si Dumalapdap na huwag makinig sa kanila at sa halip ay maglakas loob na dumaan mismo sa isla na binalaan silang huwag pumunta.
Nakarating din sa wakas ang gintong balangay sa isla ng Tarangban. Ngunit sa mga kuweba ng Tarangban, mayroong naninirahan na maraming binukot na itinago sa pagkakabukod. Ang kanilang pinuno na si Sinangkating Bulawan ay lumabas upang maligo at natanaw ang paparating na sasakyang pandagat. Nagkaroon ng interes ang dalaga at inanyayahang magpahinga at kumain ng bunga ang mga ito. Ngunit tumanggi si Humadaknon dahil siya ay nagmamadaling hanapin ang dalagang sa kanya ay nakatakda. Matapos ang mahabang palitan ng salita, tinawag ni Sinangkating Bulawan ang iba pang mga dalaga upang tulungan siyang akitin ang dato. Matapos ang mga bigong pagtatangka, nagpasya si Sinangkating Bulawan na tawagin ang kanyang kapatid na si Lubay Hanginon upang gamitan ng mahika ang dato. Pinawag ni Lubay Hanginon si Humadapnon habang nakatayo sa bungad ng kuweba. Sa kanyang pagkahumaling sa kagandahan ng dilag, inanyayahan siya nitong pumasok, ngunit ito'y muling tinanggihan ni Humadapnon. Hindi ito tinanggap ng mabuti ni Lubay Hanginon at sa halip na hayaang umalis ang buyong, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magpataw ng sumpa na patuloy na magpapaalala sa dato sa dalaga. Sa pagpasok muli ng dalaga, nagbago ang isip ng dato. Sinubukan niyang kumbinsihin si Dumalapdap na payagan siyang manatili muna, ngunit tumanggi ang kanyang kapatid. Ipinaalala ni Dumalapdap sa kanyang kapatid ang mga babala ng kanilang mga magulang, ngunit nawala na sa katinuan si Humadapnon. Napaiyak siya habang nagmamakaawa kay Dumalapdap. Dahil sa pag-aalala at awa, napilitan si Dumalapdap na pumayag at muling bumalik sa pag-iisip ang dato. Inanyayahan ni Humadapnon ang kanyang kapatid na sumama sa kanya, na siya namang tinanggihan ni Dumalapdap. Kaya't nagpatuloy siya nang wala ito. Nilisan ni Dumalapdap ang barangay at tumuloy sa kuweba kung saan siya sinalubong ni Sinangkating Bulawan kasama ang ibang mga dalaga. Sinubukang lumapit ng mga dalaga kay Dumalapdap, ngunit galit niya silang itinulak palayo. Sa labis na puot, pinagbantaan niyang papatayin ang sino mang magtatangkang lumapit sa kanya, kaya namang dali lumisan ang mga dalaga. Nagpatuloy ang binata sa paglalakad paloob, kung saan nakita niya si Humadapnon na nakahiga sa isang duyan. Sa galit, hinamak ni Dumalapdap ang kanyang kapatid dahil sa kalagayan nito. Gayunpaman, hindi nakinig si Humadapnon at tinanong si Sinangkating Bulawan tungkol sa kinaroroonan ni Lubay Hanginon. Dumating si Humadapnon sa huling silid kung saan natagpuan niyang natutulog si Lubay Hanginon. Pinatugtog ni Humadapnon ang kanyang kudyapi upang dahan-dahang gisingin ang dalaga. Nagising si Lubay Hanginon at pinagsabihan si Humadapnon dahil sa pagpasok sa silid at paggising sa kanya ng walang paalam. Itinago ni Humadapnon ang kanyang pagkatuwa, bahagyang lumapit at niyakap ang dalaga. Binigyan ni Lubay Hanginon si Humadapnon ng bunga upang mapawi ang kanyang uhaw.
muling tinawag ni Dumalapdap ang kanyang kapatid. Hinihimok itong bumalik at ituloy ang kanilang paglalakbay. Dahil dito, nagising si Humadapnon mula sa kanyang pagkakahumaling. Sinubukan niyang magpaalam sa dalaga, ngunit hindi naging maganda ang dating nito sa kanya. Naggalit si Lubay Hanginon at sinisi ang datu sa paghahabol sa kanya at sa pagkuha ng kanyang dangal. Sinubukan siyang amuhin ni Humadapnon at pinatulog ang dalaga gamit ang isang mahiwagang panyo. Inutusan ni Humadapnon ang mga espiritong tagapaglingkod na huwag hayaang may humawak sa natutulog na dalaga bago siya tumayo at lumabas ng silid. Isinara ni Sinangkating Bulawan ang pinto ng tarangban, yumanig ang kuweba, kasabay ng pagguho ng lupa na dumagundong na tila kulog at kidlat. Nagsara ang tarangban at ang sikat ng araw ay agad na napalitan ng dilim ng gabi. Nabahala si Humadapnon at agad na kinuha ang kanyang sibat. Tinangka niya itong itarak sa batong pintuan. Ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang patalim at buong lakas na sinaksak ang bato hanggang sa mabali ang kanyang patalim. Napagtanto ni Dumalapdap ang kanyang kapahamakan at nagpaalam sa kanyang nakatatandang kapatid na nakakulong sa loob ng kuweba. Inutusan ni Humadapnon si Dumalapdap na bumalik sa Panay upang ipaalam sa kanilang mga magulang ang sitwasyon. Lumisan si Dumalapdap upang hanapin ang tawag linaw at liboy tawag nang matawag ang pinakamahusay na babaylan at magtakda ng pabuya na kayamanan para sa sino mang lalaki o kasal para sa sino mang dalaga na makapagpapalaya kay Humadapnon. Dumating si Dumalapdap na hindi makapagsalita at umiiyak habang ipinapaliwanag sa kanilang mga magulang ang nangyari. Matapos subukan ni Naginbitinan at Burulakaw na buksan ang pinto ng walang tagumpay, iminungkahi ni Dumalapdap na hayaan ng mga katulong na patunugin ang kanilang sagradong tawag linaw at liboy tawag upang humingi ng tulong sa iba pang mga babaylan at namamuno. Ipinaliwanag ni Ginbitinan ang sitwasyon sa madla at nangako ng gantimpala sa sino mang makapagpapalaya sa kanyang anak. Sinubukan ng mga kalalakihan at kababaihan na buksan ang pinto ng kurundulan, ngunit sila'y nabigo. Nahanap ng mga espiritu si Nagmalitong Yawa sa kanyang liblib at gintong silid habang nananahi. Napansin ng dalaga ang pagdating ni Hangin at lumapit ang espiritu ng may paggalang. Ipinaliwanag ni Hangin ang malubhang kalagayan ng kanyang kapatid na si Asugin Laudan na nakakulong sa tarangban. Naggalit ng husto si Nagmalitong Yawa. Nang marinig ni Taghuy ang usapan, ay hinikayat nito ang dalaga na sumama at binantaan si Nagmalitong Yawa na tatalikuran nila ang pagiging espiritong tagapangalaga nito. Nag-isip ng mabuti ang dalaga. Sa huli, nakipagkasundo siya sa mga espiritu na sasama siya kung maaari siyang tumugtog ng kudyapi at humingi ng isang pangitain. Dumating ang binatang nagpakilalang Buyong Sumasakay na nagsabing wala siyang magulang at tila basta na lamang lumitaw sa mundo. Siya raw ay nagmula sa pagitan ng mga ulap, suot ang kanyang putong at dala ang kanyang mga sandata, ang kanyang patalim, kalasag at ang sibat na tinatawag na Binggan Tumpok.
Sinilaban ni Sun Masakay ang kanyang kamangyan at pinailang lang ang usok sa langit habang hinihiling ang tulong at kapangyarihan ng kanyang mga kaibigang espiritu. Siya ay napuno ng lakas at umakyat sa mga hagdan ng tarangban. Inilagay niya ang kanyang mga anting-anting sa pintuan na bato at sinaksak ito ng kanyang punyal. Ang mga dingding ng tarangban ay nagsimulang gumuho at ang mabigat nitong pinto ay dahan-dahang gumalaw. Isang malakas na kidlat mula sa langit ang tumama sa pintuang bato na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog at nakabibinging tunog. Ginalugad ni Sun Masakay ang kuweba upang hanapin si Humadapnon at natagpuan ang nakabilanggong datu sa likod ng isang lusong. Ang likod ni Humadapnon ay tila may amag na dahil sa lumot at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Wala na siya sa katinuan at hindi na makilala. Ang nakabilanggong datu ay natagpo ang nakaupo ng pakuya at humihitit ng buto na walang kamalayan sa pagdating ni Sun Masakay. Nagpatuloy si Sun Masakay hanggang sa marating niya ang pinakaloob na silid ng tarangban. Hinarap ni Sun Masakay ang huling silid. Doon niya nahanap ang huli sa mga binukot, si Lubay Hanginon na nakahiga sa isang duyan. Ginising siya ng binata. Nagising si Lubay Hanginon nang may takot at galit at tinawag na walang galang na lapastangan ang datu dahil sa paggising sa kanya na kahit si Humadapnon ay hindi nangahas na gawin. Hinawakan ni Sun Masakay ang dalaga sa buhok at marahas na inakay palabas ng silid. Inilabas niya ito at isinadlak ng pabalik-balik bago siya itinaas at tinutukan ng kanyang patalim. Ipinaalam ni Sun Masakay kay Dumalapdap ang paglaya ng kanyang kapatid. Nang makita ni Dumalapdap si Humadapnon, muntik na siyang sugurin nito. Dahil dito, iniutos ni Sun Masakay na igapos si Humadapnon gamit ang gintong kadena sa leeg na tila ba isang mabangis na hayop. Pagdating nila sa dalampasigan, sumubok na sumugod sa mga nagtipong tao ang tila halimaw na si Humadapnon. Iminungkahi ni Dumalapdap na dagdagan ng kanyang pamilya ang sangkap sa pamamagitan ng patak ng kanilang dugo.
ang sa kanya, sa kanilang inang si Ginbitinan at amang si Burulakaw. Ipinagpatuloy ni Sun Masakay ang kanyang ritual at nang mahalo ang dugo, namuo ang mga sangkap sa hugis ng isang tao. Ngunit hindi pa rin ito kasing lakas ni Humadapnon. Iminungkahi ni Dumalapdap na idagdag ni Sun Masakay ang kanyang dugo. Upang maibalik ang kaluluwa ni Humadapnon, tinawag ni Sun Masakay ang kanyang tagapangalagang espiritu na si Banuguan upang makuha ang tubig na nagbibigay buhay mula sa kalangitan. Lumipad ang espiritu at nagtungo sa daigdig sa itaas hanggang sa makarating sa tabi ng bukal sa pinakaloob na bahagi ng banal na puok. Ang tubig ay binabantayan ng makapangyarihang buwaya na nagsabing hindi makukuha ng espiritu ang tubig na kanyang kailangan. Nilinlang ni Banuguan ang bantay upang makakuha ng tubig mula sa batis ng kalangitan at maingat na lumipad pabalik sa mundo ng mga tao. Gamit ang nakuha na tubig ng buhay, inutusan ni Sun Masakay ang espiritu na iwisik ito sa katawan ni Humdapnon upang mabigyan ito ng buhay. Nagtungo si Sun Masakay sa likod ng batong binanugan na napalilibutan ng mga mababangong halaman ng aranghiran at kamangyan. Isang puok na ginagamit na pahingahan ng mga binukot ng tarangban. Tinawag ng binata ang mga espiritu at nagsagawa ng isang ritual upang muling ibalik ang kanyang katawan sa pagiging isang dalaga sa likod ng bato. Naglaho ang kanyang anyong lalaki at sa halip ay lumitaw ang isang kaakit-akit at magandang dalaga, si Nagmalitong Yawa. Inutusan niya ang ibang mga dalaga na tumabi at hayaan silang pumalit sa kanila. Nang matanggap ang pangitain mula sa kudyapi, nagpasya si Nagmalitong Yawa na palayain si Humadapnon. Lumikha ang dalaga ng isang kapalit na anyo upang paniwalain ng kanyang mga makapangyarihang magulang na sina Labaw Dunggon at Matanayon. Pinayuhan ng mga espiritu si Nagmalitong Yawa na baguhin na kanyang anyo. Kaya naman, muling nagsagawa ang dalaga ng isang masusing ritual upang magbalat kayo bilang isang lalaki. Nagbago ang kanyang katawan at naging isang makisig na dato na tulad ni Buyong Humadapnon. Umakyat si Nagmalitong Yawa sa pinakatuktok ng binanugan, kung saan maingat siyang umupo ng walang alinlangan. Isa-isa namang lumisa ng mga dalaga sa kanyang paligid sapagkat ayaw niyang magambala. Sa huli, hindi si Humadapnon ang nakatagpo sa kanyang itinakda. Sa halip, ang kanyang itinakda ang nakatagpo sa kanya at ang nagpalaya sa kanyang pagkakabihag. Dito nagtatapos ang pakikipagsapalaran ni Buyong Humadapnon sa Tarangban at ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran na isasalaysay sa mga susunod na kabanata ng Hinilawod.